Kung hindi mangyari yan guys, possible baka itulak tayo pabalik sa loob and mag-dribble ulit tayo sa loob and balikan to 74, 73 area natin. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ng price action ni BTC ngayong araw. Bali, dito tayo ngayon sa chart ni BTC. And then, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga ideas and knowledge ko about sa crypto, trading, forex, and stock market. Bali, ngayon nandito pa rin tayo sa critical area ni BTC. Bali, still nandito pa rin tayo sa 50 and 200 EMA. Based on the chart, bali, still hirap pa rin tayo tumago sa 50 EMA and kailangan natin dito lumabas sa 50 EMA. If ever tumagal tayo dito sa area to, expected nyo na possible na may retest mangyari, possible ganito mangyari bukas or sunod na araw, ganyan, possible ganyan. Then bago tayo tingnan natin, let's see kung ano kalakas ang talbog dito sa diagonal natin. Sana ganito mangyari. If ever hindi mangyari yan, expected nyo na baka tumagos tayo paloob. Kung hindi mangyari yan guys, possible baka itulak tayo pabalik sa loob and mag-dribble ulit tayo sa loob and balikan to 74, 73 area natin. And then if ever mangyari ay bumomba tayo ngayon o bukas sa susunod na araw, expected nyo tatamaan mo na tong immediate resistance natin dito ha, kasi dyan tayo ilang beses tumama bago balikan tong SR natin. Ayun lang, bali wala masyadong galaw kasi still nandito pa rin tayo sa area to. Sa weekly, medyo maganda-ganda na rin ang weekly natin dahil possible, pero yung feeling ko possible bumambangan dito yun sa taas then possible next week makikita natin may gain dito. Then let's see kung magpa-play out. Ngayon lang, wala masyadong galaw kasi nandito pa rin tayo sa crucial area natin Dito lang tayo naglalaro Let's see, ang nakakatakot na once tumagal tayo dyan banda at hindi na naitulak ng mga bulls, possible babalik talaga tayo paloob. Magiging false breakout tayo mangyayari niyan. And then sana may magandang news pa dumating mamaya o bukas sa sunod na araw para itulak lang tayo pataas. Gusto sana natin mangyari ay nasa taas tayo ng 50, maglaro tayo sa taas ng 50 sana. Yun yung gusto natin mangyari. But let now just wait the next candle and then let's see kung anong pwedeng mangyari. Papasok na ba tayo sa trade na to? Hindi pa ha. Hindi pa. Wala pa rin tayo nakikita ng confirmation para sa trade na to. Still waiting lang tayo. And then the news, sabi dito, Trump administration say US may buy Bitcoin using tariff revenue. Maganda to, at least kahit pa paano magbigay sila ng insight regarding kung para saan nila gagamitin yung mga tariff na binato nila sa mga ibang bansa. At least ngayon may isa na tayong reason. Lahat ng kikitain nila doon sa tariff, pambibili nila ng Bitcoin, hindi na sila magpiprint ng pera. At least may sila plano. And then Argentina President Javier Milei say he's
ready to sign new trade deal with the US. Ayun, makipag-usap ulit siya. Ano po, nakipag-usap na siya na before. Let's see kung ano ulit magiging possible sabihin ni Donald Trump. EU trade chief and US official meet to negotiate new trade deals. At least, puro ano ngayon negotiation masyado. Pero at least good sa rin yun, may alam rin tayo. Isang reason. And then, ito yung gusto ko. President Trump meets the El Salvador pro-Bitcoin president Nayib Bukele at White House. Nag-meet na yung dalawang pro-Bitcoin. Dati hindi siya naniniwala sa Bitcoin si Trump, but ngayon, naging pro-Bitcoin siya. Siguro dahil sa ginawa ni Nayib Bukele about sa Bitcoin. At least malaki kasi yung naging revenue ni Bukele sa Bitcoin Yung at least gumanda yung ekonomiya nila. At least nakita ni Donald Trump yung possible na mangyari. And then, Nvidia announced $500 billion investment plan to build and expand AI infrastructure in the US. Maganda to para sa Nvidia. Ayun lang. Then, tingnan natin ang coin glass natin. Anong possible mangyari mamaya. Still, may nabubuong bagyo sa taas sa baba. Let's see, tingnan natin. Kung dumamaya ang mag-short mamaya, expected nyo maglalong ang price ni BTC kasi marami ililiquidate ang mga market maker sa taas. And then pag dumami naman ang naglong, expected nyo bababa ang price kasi kakapalan liquidity sa ilalim. Let's see kung ano uunahin. Hintayin natin ng 8:30 para pagbukas ng US market. Pre-market pa lang yan wala pa yung main market nila. Ang pre-market nila 8:30, then pasok ng 10. So 12 hours. Still parehas 24 tsaka 12 hours. Let's see, tignan natin. Scalp play, wala pa akong entry kasi still waiting ako muna sino unahin dito i-liquidate. Then once na nakita ko na kung sino unang i-liquidate, first candle laging ginagamit ko. First candle, sunod lang, then kung anong first candle yun lang. Then still wala masyado tayo possible maging update. Yun lang guys, kasi still nandun pa rin tayo sa critical area natin dito pa rin tayo. Let's see, sana ma-revisit itong SR flip. Once na revisit yan, nababounce play yan dito pag ganyan lang yan hanggang tamaan niya lagi itong SR flip area natin, and possible tatawid tayo pataas. Let's see kung makikita natin ulit yung 100k, pero kailangan natin mag breakout muna. Still wala pa rin nakakatakot lang baka bumalik sa ilalim. Ayun lang muna ang ating update ngayon dahil wala masyadong galaw ang market. Basta lagi nyo natandaan guys, ang position sizing, leverage nyo, huwag masyadong mataas, huwag masyadong itodo para hindi ma-liquidate agad. Tapos margin, lagi nyo i-check yung margin nyo kung malayo sa liquidation area. Ayun lang. Always remember, trend is your friend. Bye bye.